Mga kamarites, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, hindi lang basta kuro-kuro ang ibabahagi ko. Ito ay isang kwento ng katotohanan na madalas nating makita sa mga pamilyang Pilipino. Ang isyu ng mana at ang masakit na tema ng panggigipit sa mga nakatatanda. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang matanda na sa halip na payapa at maginhawang pamumuhay ang danasin, ay nakaranas ng matinding sakit ng loob mula sa mga taong inaasahan niyang mag-aalaga sa kanya. Ang istorya niya ay sumasalamin sa hirap na dinaranas ng maraming magulang natin. Ang maramdaman mong nagiging pasanin ka na at ang pagmamahal napalitan na ng presyo. Lagi nating tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang yaman o ari-arian. Kaya makinig po tayo ng mabuti, mga kamarites, dahil ang kwentong ito ay isang babala at isang inspirasyon tungkol sa lakas ng loob at malayang pasya sa huling yugto ng buhay. May isang matanda, tatawagin natin siyang Lola Felisa, na sa edad 75, ay naninirahan sa isang maliit na bahay na minana niya sa yumaong asawa. Ang tanging anak niya, si Benji, ay mabait sana, pero walang sariling boses pagdating sa asawa niya, na tatawagin nating Agnes. Si Agnes, labis na nagpapahalaga sa katayuan sa lipunan. Laging nagpaparinig kay Benji na gusto niya ng bago at gusto niya ng pag-angat ng buhay. Wala siyang pakialam sa simpleng pamumuhay ni Lola Felisa at sa pagtatanim nito ng mga halaman sa likod bahay. Ang pinakamatinding problema ni Agnes? Yung lupa sa probinsya. 1 hektarya. Walang kalsada, walang kuryente. Para kay Agnes, sayang sa posibleng halaga na lupa iyon. Matagal na siyang nagpupumilit na ibenta yon, lalo na nung kumalat ang balita na may malaking proyekto raw na dadaan malapit doon. Biglang tumaas ang posibleng halaga ng lupa. Sayang lang po, puro damo. Kung ibebenta natin, Benji can finally start his own business. Yun ang kinabukasan natin, hindi yang lupa na walang silbi. Ang sabi ni Agnes, si Benji tatangu-tangu lang, hindi makatingin sa nanay niya. Araw-araw, ito ang pakay nila. Si Lola Felisa ay tahimik lang, ngumingiti, pero nasasaktan ang loob niya. Nararamdaman niya na ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng anak ay may kondisyon. Ang titulo ng lupa. Isang hapon, nagpanggap si Lola Felisa na natutulog sa salas. Pero ang totoo, pinapakinggan niya ang usapan sa kusina. Ang boses ni Agnes, malamig at mapagkalkula. Benji, pakinggan mo ako, ang boses ni Agnes. Kinausap ko na ang kaibigan kong ahente. Kaya nilang isagawa ang pagbenta sa loob ng 2 linggo. Ang halaga? 6 na milyong piso, siguradong pera. Si Benji may bahid ng pag-aalangan. Pero mahal, paano si Mama? Hindi niya talaga gustong ibenta yon. Hindi ba parang masama? Masama? Napatawa si Agnes. Benji, 75 na siya. Hindi niya na kailangan ng perang iyon. Magpirma lang siya at pagkatapos ilalagay natin ang pangalan niya sa isang passbook na may sapat na halaga para sa kanyang gamot. Masasabi natin na iyon ay para sa kanyang proteksyon, para hindi na tayo mabalisa at makonsensya. Hindi niya kailangan ng 6 na milyon. Tayo ang may kailangan nun para sa kinabukasan ng mga bata. Napakuyom ang kamao ni Lola Felisa. Hindi ang pagkawala ng lupa ang masakit, mga kamarites. Ang masakit ay marinig mo mismo sa bibig ng mga taong inaasahan mong mag-aalaga sa iyo, na ikaw ay isa ng hadlang sa kanilang pangarap. Ang masakit ginawa siyang negosyo.
Kinabukasan, dala na ni Agnes at Benji ang kasulatan ng ganap na pagbenta. May kasama pang cake at kape. Ang karaniwang eksena. Ma, para po sa inyong kinabukasan, pinagdesisyonan namin na isigurado na namin ang pera. Kaya kailangan nyo lang po pirmahan ito, sabi ni Agnes. Huminga ng malalim si Lola Felisa. Ang oras ng katotohanan. Tiningnan ni Lola Felisa ang mga mata ni Benji. Puno ng awa at lungkot para sa anak na biktima ng kasakiman. Sige anak Agnes, sabi ni Lola Felisa. Handa na akong magpirma. Pero bago niya kunin ang ballpen, may kinuha siya sa kanyang luma at laging hawak na bag. Hindi ito resibo, kundi isang katibayan ng paglilipat ng lupa at isang folder ng huling habilin at testamento. Anak, Agnes, ang lupa na pinag-uusapan ninyo, wala na sa pangalan ko yan sa loob na ng halos 6 na taon. Napatigil si Agnes. Ang ngiti niya biglang nawala. Ma, ano ang ibig mong sabihin? 6 na taon na ang nakalipas pagkatapos mamatay ng papa mo. Nagdesisyon akong gawin ang 2 bagay. Paliwanag ni Lola Felisa. Ang 80% ng lupa, formal ko itong inihandog sa lokal na kooperatiba ng mga magsasaka na matagal nang tumutulong sa amin. Kailangan nila ito para sa kanilang paggawaan. Napasigaw si Agnes. Ma, bakit hindi mo sinabi sa amin? Halaga yun ng 1,000,000. Dahil hindi ninyo tinanong, sabi ni Lola Felisa. Wala kayong ibang ginawa kundi pilitin akong ibenta ang lupa. Hindi ninyo ako kinausap tungkol sa pamana ko o sa kapayapaan ng aking isip. Ang pawang binabanggit nyo lang ay tungkol sa mga pangarap at negosyo nyo. Tungkol naman sa natitirang 20%, ang pinagbentahan ko ay isang mapagkakatiwalaang kaibigan na abogado at ginamit ko ito para kumuha ng isang maliit at sarili kong studio condo unit na malapit sa isang ospital at naglagay ako ng sapat na pondo para sa aking sariling pangangailangan. Kaya Benji, Agnes, ang pinirmahan ko noong 1 linggo. Iyon ang kasunduan ng pagbenta ng bahay na ito sa pangalan ninyo para hindi na kayo mangamba. At ako, lilipat na sa aking sariling tahanan. Huwag kayong mag-alala, malaya na kayo sa inyong pasanin. Si Agnes ay nakatayo lang, namumutla. Ang 6 na milyon na inakala niyang madaling kikitain, nawala. At ang inaakala nilang walang boses na matanda, nagdesisyon na para sa sarili niya. Sa huli, sinubukan ni Benji na humingi ng tawad. Pero huli na. Nakamit ni Lola Felisa ang kanyang pinakamalaking tagumpay, ang kanyang kalayaan. Naiwan sina Agnes at Benji sa bahay, kasama ang bigat ng kanilang kasakiman at ang katotohanan na wala na silang babalikan na inang may buong tiwala. Ayan mga kamarites, hindi laging agarang o malaki ang karma. Minsan, ang hustisya ay ang kapayapaan ng loob na nakuha ng biktima, habang ang salarin ay naiwang walang kapayapaan dahil sa kasakiman. Huwag mong mamaliitin ang tahimik na tao. Ang taong nananahimik, yan ang may pinakamalaking plano. Mga kamarites, igalang at mahalin natin ang ating kapwa, lalo na ang ating mga magulang na walang hinihinging kapalit. Sabi nga sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng masasamang bagay. Hanggang sa susunod na kwento, ingat sa pag-ibig at lalong-lalo na sa kasakiman. Paalam!